Gusto ko lang sagutin yung nag-comment na tinatanong niya yung opinion natin tungkol sa UGB2 saka NK450. Kaya makapag-comment tayo doon sa UGB2 kasi magkaparehas lang naman ang motor natin yun. Naka-setup lang. Okay din performance siya, wag lang madadali yung base gasket. Tapos yung sa NK450, wala tayong makomment kasi wala tayong, di ba natin natatry yung motor na yun. Tsaka wala tayong kakilalang nakaganon. So hindi natin alam yung maintenance nun, wala tayong idea. Pero ayon sa mga nakita nabasa natin, na sobrang gaan nga niya. Tapos saka 450 pa siyang makina. So result nun, mabilis yun sigurado, lalo na sa acceleration. Kasi mas lumaki yung makina, tapos gumaan. Maganda yun. Oo, pero kasi may isa pa siyang tanong na kung anong kukunin niya. Kung okay ba na UGB2 tapos yung sobra pambili ng gears or NK450. Siyempre, ang lagi naman nating advice, lagi natin sinasabi dati, lagi natin sinasabi sa mga nakaraang vlog natin na 10% or 20% ng budget mo sa motor sa gears dapat mapupunta, di ba? So halimbawa may 100k kang budget pambili ng motor, so 80 to 90k lang yung motor na bibilin mo. Yung 20k or 10k sa gears. Yung price range niya sa 208 na UG sa pagitan ni NK 450, malaki yung pagitan nun. So makakabili ka talaga ng quality gears doon. So kaya yun yung advice natin sa kanya, yun yung sinagot natin sa kanya. Mas malaki yung motor mo, mas mabilis yan. So mas kailangan mo ng mas okay na gears. Pero di ko sinasabi na mali yung naiisip niya na NK, kasi pwede rin namang may available ka ng helmet, jacket, gloves dahil nga galing ka sa scooter or sa 155. Pwede mo rin naman talagang gamitin yun kasi halos parehas lang din naman yun. Ang masabi ko lang, mas quality dapat kasi bike mo mas malaki, mas mabigat, at mas mabilis, tsaka mag-a-adjust ka pa sa ano niya, riding style niya, sa weight, di ba? Tsaka mag-expressway ka na. Kasi mas safe din sa expressway, pero pag na-aksidente ka naman, mas malala kasi mas mabilis yung takbo dito, di ba? Again, hindi ko sinasabi na mali yung sinasabi niya. Sinasabi ko lang na mas okay yung may gears. Pwede rin naman talaga yung sinabi niyang una na option na NK450. Pag-ipunan mo na lang yung mga kulang mong gears, or kung mag-upgrade ka, yun yung pag-ipunan mo, konti-konti lang. At least naka NK ka na, yung adjustment sa weight hindi na masyado. Kasi kung kay Domeng to, nasa 100, halos magka 200 ganun, 180 plus yung dry weight. Di ako sure sa mga numbers na to pero kasi magaan din naman siya. Masasanay ka lang din kumpara sa mga ibang big bike. Tama lang yung weight niya. Kung kumpara doon sa NK na luma, NK 400, kasi medyo mabigat talaga yun. 206 kilos, bigat yun. Parang pang 700 pataas na yung cc nun, or 600 ganun. Tsaka sa price range na pagitan nila, pwede ka pang mag-invest sa sarili mo. Pwede ka pa mag-enroll sa mga mga courses na kagaya trail, yung off-road, or pwede ka rin mag-track day kasi nandun yung mga techniques na pwede mo i-apply din sa kalsada. Kasi kung nandito ka sa kalsada na sanay, yung technique sa mga advanced courses, gamit na gamit dito yon, lalo na pag emergency. So isa rin sa safety yun, kasi importante rin yun ng gears na suot mo, kasi doon ka mahahasa ng mga skills. So tayo, binabalak natin kasi wala pa tayong budget. Pero sila nagtatanong kasi nga malaki yung diferensya 208 lang si Dominar B2. Malaki yun, marami ka pa talaga pwede magawa. Pwede ka pa mag carbon fiber na helmet para magaan sa long ride, di ba? Pogi pa, di ba? Pwede ka na rin bumili ng boots. Pwede ka na bumili na sa stitch soles. Ganda ng mga boots sila doon Pwede na rin riding pants. Pwede ka na rin magdagdag ng gloves tsaka jacket. Yung mas quality ng konti. Kung meron ka na existing, yung mas quality. Kasi nga, yung motor mo mas malakas na. Pwede sa lang nga rin dito.
para mawala yung mga tubig sa helmet natin. Pwede ka na mag-enroll kung saan saan. Pwede na rin mag ano nun eh, WRD sa truck. So grabe na yung experience mo nun, di ba? Marami ka matututunan. Kasama mo na rin yung Melakino, off-roading, trail riding. Importante yun kasi marami na ako nakakitang interview na nasagip sila ng skills na yun sa trail riding, sa motocross. No, nagmamotor sila sa kalsada ng basa. Kasi di ba pag trail, minsan sinasadya mo mag-slide yung gulong, di ba? So magagamit mo yun pagka nadulas yung gulong mo dito, lalo na pagbasa, di ba? Kinulang ka ng traction, magagamit mo yun, yung technique na yun. Kasi familiar ka dun sa feeling na dumudulas yung gulong or nag-i-skid, di ba? Or off balance, di ba? So yun. Tapos kung sa truck naman, may corner kang kukunin, hindi mo nakakalain na sobrang liko pala, truck experience mo, lahat ng corner doon mas masikip doon sa mga normal na daanan, di ba? Mas matindi mga likuan doon. So pag nagulat ka, walang paniseyo, baka mag-enjoy ka pa nga eh. Di ba? So okay yun, magandang investment yun, hindi lang sa gears, di ba? Sa skills mo din. Tama, matututo ka ng mga discipline, decision making. Kasi nga lumalawak yung experience mo sa pagmumotor. May marirealize ka na, oh, hindi pala dapat ginagawa yung ganito. Kasi delikado, di ba? Yung nadagdag ka na acceleration sa corner, di ba? Nabasa ko lang yun, hindi ako marunong mag-corner. Kasi nga pag nag-accelerate ka sa corner, may chance na dumulas yung gulong mo sa likod. So throttle maintenance ka lang. Ayun, yun yung point ko. Sa tingin nyo ba, anong ma-advise nyo kay sir na nagtanong sa atin kung UGB ito ba or NK450 na walang gears? UGB ito na may gears siya, extra money para sa iba, or yun nga. Kasi kung NK450, okay na siya doon, pwede na niya mang pag-ipunan yung gears, wag lang siya ma-aksidente agad, di ba? Pero wag naman sana sir, kung yun yung option na pipiliin mo. Pero pwede rin, walang mali. Pero mas advisable, lalo na kung first big bike mo yun, or first manual motorcycle, mas okay kung yung may gears, tsaka less power. Malakas yun sigurado, kasi magaan siya, tapos naging 450 pa siya. Good job. Hintayin natin yung mga comments. Sir, yung mga nanonood sa atin, ano sa tingin nyo? Ano bang maganda? Tulungan natin si sir mag-decide. Kasi malamang nag-research siya ngayon, kaya niya natanong sa atin yun. Kaya siya napunta sa channel natin kasi pinanood niya, interesado siya sa Dominar. Tapos sure ako nanonood din siya ng mga review ng NK450. So meron siyang dilema, tulungan natin siya. Sana matulungan natin siya, okay? Salamat ng matindi sa inyo mga sumusuporta. So dito na tapusin. Thank you na matindi. Hanggang sa muli. Babayu!